Morning guys! Dito na kami sa aming jump off point. Nandito pa lang tayo guys sa Barangay Maria. At papunta tayo ngayon ng Barangay Cap na yan. Kasi doon tayo aakyat. We're heading to Mount Igmatongtong. First time ko makapunta doon. Mas maganda dumaan kapag rough road kasi mafe-feel mo talaga yung performance ng sapatos. Yan o. Maraming hornbill dito. Maliit nga lang. Pero marami sila dito. Kulay yellow yung nakita ko kanina. Tapos meron ding kulay green. Hopefully mamaya guys makakita tayo ng mga unggoy. Kasi sabi nila maraming unggoy din dito. Yun nga lang mahihain sila kapag makakita ng tao ay nagtatago agad. Malapit na tayo sa Barangay Cap na yan. Tapos bumalik na rin yung sementong daan dito. Kumbaga yung kanilang trail, semento, tapos lubak, tapos semento again. Yung problema lang sa semento, pag madulas, malumot, pwede ka talagang sumimplang. Sobrang dami ng mga gandang view ng mga specimen yung makikita natin dito. Pag nandito ka ay marinig mo talaga yung mga ingay ng mga hayop, yung masasabi mo na sobrang yaman pa rin ang lugar na to sa wildlife. Dito pa rin tayo sa ilalim pero makikita na natin yung ating pupuntahan, yung summit ng bundok na ating akyatin ngayon, yung Mount Igmatongtong. Nandyan ang sarap. Yan na guys oh, yung Igmatongtong. Nakita nyo yan? Yung parang hugis. Hindi na ako magsasabi kung ano yan. Basta, yan oh, yan. Yung matulis na yan. May nadaanan din tayo guys na parang sapa. Tapos magaganda yung mga formation ng kanyang bato. Yan o. Masarap inumin yung tubig. Higop na ako. Sobrang linis ang tubig dito guys oh. Yan. Simula dyan sa ibaba guys. Puro paahon na yan. Paakyat dito. Tapos hanggang dito. May nagtutrail run. Say hi! Alam nga. May nagtutrail run dito guys oh. Imagine gano'n sila kabilis. Paano nila makontrol yung friction ng kanilang sapatos. Kasi kapag ito mga sapatos sobrang dulas to sa semento na may lumot. Hindi ko alam bakit sa kanila hindi sila nadudulas. Iba talaga yung built ng running shoes. Hindi sila nadudulas o baka marunong talaga silang gumamit ng sapatos nila. Wala na ako resistensya. Matagal na walang outdoor activity tayo kaya nagiging back to zero tayo. Humina yung resistensya natin tapos bumalik tayo sa beginner level. Pero aminin ko, nandyan pa rin naman yung lakas. Nandyan pa naman. Hindi naman ako makakarating dito kung talagang back to basic tayo. Pero yun nga lang, nahirapan ako. Maganda dito, wala ka masyadong dalang bag or gamit. Maganda dito yung mga day hiking lang. Like tubig lang, extra damit. Hindi na parang isang bahay yung dala mo, hindi ganito. Mabuti nga lang guys at iwan namin to sa campsite before kami tumulak papunta sa destination namin. Yan yung kapatid ni Lunel. Yan. Kakababa lang sa barko kaya timing at may hiking tayo ngayon kaya nakasabay siya sa amin. Bagong recruit namin guys. Yan. Kent, hi! Parang mamamatay na guys. Grabe guys, kanina pa yung mga nagtitrail run dito. Ginagawa nilang training ground yung daan dito kasi nga sobrang challenging kaya perfect talaga to sa trail running. Pampirang balik dyan. Gadicho ka gitos na. Ganaog agad. Kaya na eh. Pero kaya dyan lang kita. Tapos magbalikan mo lang dyan. Amo naman dyan taas mong no? Amo naman dyan taas mong no? Part. Taas pa gid. Di ka maditso ka dyan. Oler. Ate balay nyo kap na yan? Eh dyan. Ate di ka magi? Ano nga kan mo? Lari yung plenary. Lagi Palnaglio. Hi lang. Sita, halo nga. Yeah, national team. Ultra. Okay. National team? Wow. Sir, halo ka ba? Thank you. Guys, naginig niyo yun? National team. Philippine National Team. Taga dito pala yun? Si Larry?
Hindi ko na kilala, sorry. Kasi hindi naman talaga ako nanood ng mga Olympic Games maliban sa basketball. Iba talaga guys yung feeling pag makamit tayo ng isang athlete natin. Naniwala talaga ako guys na kapag galing ka sa mahirap, kapag galing ka sa mga ganitong sitwasyon, like yung bahay mo dito sa mga bundok, talagang malakas ka talaga pagdating sa mga ganyang activities. Kasi para sa amin, hobby namin to. Sa kanila, buhay nila yan. Everyday silang nag-hiking as part of their life. Kami, kung kailan lang gusto namin, imagine. Guys, in a minute ay magla-lunch tayo dito bago tayo tumulak ng campsite. So, enjoy muna natin yung view. Kung kalikasan lang talaga yung hanap mo, gusto mo lang mag-relax, mag-short vacay, ito yung isa sa mga pwede kong i-recommend. Kasi hindi lang bundok yung makikita mo, pati yung view dyan sa dagat. Yung bundok at saka yung dagat ay nagmi-meet, kaya perfect na perfect sa mga taong mahilig mag-adventure. All kinds of adventure. Kapag ikaw ay isang ultramarathon athlete, maganda mag-training dito kasi yung kanilang geography challenging. Lalakas ka talaga dito kapag ikaw ay tatakbo. Tapos sa likod ko, bundok. So mamaya aakyat tayo doon sa taas. Yung parang may matulis na bato dyan. Yan ang tawag nilang Mount Igmatongtong. Yan yung aakyatin natin mamaya. Guys, balik hiking ulit tayo ngayon. Kakatapos na namin mananghalian. Woo! Matutunaw ito lahat ng ating kinain. Hindi pa kami nakapagpahinga masyado. Hindi pa natunaw. Yes. Hindi pa kami naka 20 minutes na pahinga. Akit ulit. Yung ruta natin ngayon, papunta kaming campsite. Pagdating natin doon guys ay makapagpahinga tayo. Makaset up ng ating mga tents. Tapos mamayang hapon titirahin natin yung summit. Grabe yung ascent dito, sobrang matarik. Malapit lang siya pero puro ahon. How was it, Lonel? Bukat lawas ko. Mabigat na yung bag, mas mabigat yung katawan. Patay tayo dyan. Ang init ng mga specimen. Parang nasa desierto tayo ngayon. Ganda ng view. Mga specimen, dito tayo magka-camp. Yan. Kasi ito yung isa sa mga patag na lupa. Pagka makapag-camping tayo. Tapos aakyat tayo doon sa summit. So magandang lugar to para pag-campingan. Tapos ito yung view. Maganda yung view mga specimen. Yan. Pagising mo sa umaga, ito yung makikita mo. I've walked through nights that had no end. Carried ghosts I called my friends, but every shadow, every cry was just a whisper passing by. Pala ka sa tuhod, mag-hike mamaya. Tapos meron tayo dyang buko juice. Come on. Nasa loob ako ng aming tent. Tingnan nyo yung view.
Ganda, di ba? Kitang-kita talaga yung kadagatan dyan, no? Tapos dalawang bundok. Maganda yung information, dalawang bundok parang nagmi-meet sila. Tapos binibigyan nila ng view yan, yung dagat. Galing. Yung tent ni Kurt, guys, siya lang nag-iisa dyan. Dito naman kami ni Lonel at saka ni Kent. Dyan sila. Tapos ito yung aming tent ni Greta. Yan ang mga specimen yung Mount Igmatungtong. Dito pala tayo sa baba. Pero makikita na natin yung shape ng matulis na bato na yan. Yan yung ating aakyatin. Yan yung ating destination. Tingin nga tayo kasama si baby. Baka masipa yung ulo ko dito mamaya ng kanyang mama. Medyo layo tayo. Nag-extend yan eh. Sobrang liit niya, parang ilang days lang siya pinanganak. Sobrang ganda mag-chill dito sa Igmatongtong dito sa Lawaan. Kita mo naman yung magandang view dito sa aking likod, sa aking harap, dyan yung dagat. Sa likod ko, puro bundok yan. Dito bundok rin, tapos may dagat din dyan sa likod ng bundok na yan. Grabe, everything is perfect. Napakaganda talaga mag-hiking, mag-adventure at mag-camping dito. Pero yung aming tent ay syempre doon sa ilalim para patag yung area. Makatulog kami ng mahimbing. Mahirap na kasi kapag dito pa namin dalhin, mahirap na mag-hike tapos dala-dala namin yung mabigat namin mga backpack. Nakatakot nga lang mga specimen tumawid dito papunta dyan sa bato. Nakatakot talaga. Tatawid ako. Oh. Fuck. Yan. Mount Igmatungtong is also known as Buto ni Angli. Sunset na ngayon dito sa Mount Igmatongtong. Whew. Look at that. I've walked through nights that had no end, carried ghosts I called my friends, but every shadow, every cry was just a whisper passing by. Now morning finds me soft and slow, breaking through the frost below. The weight is less, the path is clear, and I can feel the silence near.
don't speak, but still they know the way a heart begins to grow when all is still and breath is true. The world begins to feel brand new. Now morning finds me soft and slow, breaking through the frost below. The weight is less, the path is clear, and I can feel the silence near. Not every storm was meant to stay. Some just come to clear the way.